Binunyag ni Sandra Cam na may ilang individual na sinuhulan at binayaran umano ni Pangulong Kuting Jr. upang siraan at maltratuhin ang pamilya Duterte. Ayon kay Cam, may mga kilalang personalidad na sangkot sa paninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si Vice Presidente Inday Sara Duterte, at ang layunin umano nila upang pahinain ang kanilang impluwensya sa politika. Ani ni Cam, ito ay bahagi ng mas malaking plano upang kontrolin ang eksena sa politika at tanggalin ang anumang hadlang sa kanilang agenda. Ayon pa kay Sandra Cam, ang kampanya laban sa mga Duterte ay hindi lamang usapin ng politika kundi pa rin na rin ng mga personalidad na naghihiganti. Iginiit niya na ang mga bayarang tao ay kumikilos ayon sa utos ng mga nasa kapangyarihan at handang magsagawa ng anumang hakbang upang mailugmok ang mga Duterte. Dagdag pa ni Cam, may mga ebidensyang siyang hawak na nagpapatunay sa mga pahayag na ito at handa siyang ilabas sa mga ito sa tamang panahon. Nananawagan siya sa publiko na maging mapanduri at huwag magpapadala sa mga maling impormasyon na kumakalat. Sa ngayon, wala pang pahayag mula sa kampo ni Pangulong Kuting ukol sa mga aligasyong ito ni Sandra Cam. Patuloy namang binabantayan ng publiko ang magiging tugon ng dalawang kampo sa usaping ito, lalo na sa magkaugnayan ang kanilang mga pangalan sa politika. Habang lumalalim ang issue, umaasa ang marami na magkakaroon ng malinaw na sagot at hustisya sa mga akusasyon at paninira laban sa mga Duterte. Patuloy ang ating pagbabantay sa mga susunod na kaganapan kaugnay sa balitang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi po ang mga revelasyon nito si Sandra Cam, mga kababayan, tungkol dito sa mga ginagawang investigasyon ng Kongreso sa mga Duterte. Para idiin ang mga Duterte talaga, mga kababayan, dahil ayon dito kay Sandra Cam ay tumatanggap daw itong mga kongresista galing kay Tambaloslos, syempre galing yan sa Kabanang Bayan, ng 20 billion pesos. Hati-hati sila, sabi ni Sandra Cam, mga kababayan. Lalong-lalo na daw ito si Congressman Barbers, na dati-rati daw ay himod-puwet daw kay PRRD, tapos ngayon ay nag-traitor na dahil daw sa 20 billion na binadget daw ng Tambaloslos, mga kababayan, para dito sa mga congressman, para talagang madiin ang mga Duterte at tuluyan na silang mawakse. Panoorin po natin ang mga revelasyon na ito ni Sandra Cam, mga kababayan. Huwag na kayong mag-stay ng bahay nyo. Mag-try na tayong lumabas. Go, Dahil go, go. grabe na itong ginagawa. Itong mga kongresista, Grabe na talaga, itong no? si Ace Barbers, Ace ay Barbers. noon, Krusada daw laban sa droga pero walang imik kay Katibinag. tumibilap yan sa puwet ng mga Duterte. Tama! Sip-sip to the Dahil max. sa 20 billion na binibigay ni Tambaloslos, See? 20 billion daw, mga kababayan, na binibigay ni Tambaloslos, sabi ni Sandra Cam. Barbers, kasuhan mo si Sandra Cam kung hindi yan totoo, ha? Yan ang hamon namin sa'yo. ayun, dahil sa 20 billion na binibigay ni Tambaloslos sa inyo. 20 billion. Kaya kayo lahat, gumagawa kayo lahat ng paraan para Grabe, masira no? ang mga Duterte. Ayon kay Sandra Cam, mga kababayan, binadgetan ng 20 billion para masira lang ang mga Duterte doon sa Kongreso. Hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay papuntahin dyan Correct. sa Kongreso. Dahil yung Kongreso nyo ay Kongreso ng mga magnanakaw. At isa pa, mga kababayan, sa tingin natin kung papupuntahin nila si dating Pangulong Digong doon sa Kongreso ay isa yung trap. It's a trap, mga kababayan. Baka anong gawin nila doon? Baka hindi na nila palabasin at ibigay na sa ICC. O hindi ba naman, doon nila lalasunin, mga kababayan, bibigyan ng pagkain na nakakaapekto sa kalusugan. Ganyan. Kanggaro ko. Lahat para yun yung Hontivirus Virus. nagmamayabang ng Pareho sila ng mga kababayan, no, mga ugali. budget hearing Common denominator sa kanila, mga kababayan, they're all traitors. ng OPP nang tinanggalan siya ng maskara ni VP Sara. Di ba napahiya? Yan ang ugali ng Hontivirus na yan. Virus. Walang utang na loob
Walang hiya. pa si Pangulong Duterte para makakuha ng boto sa Davao. Oh, pahalik-halik pa mga kababayan kay dating Pangulong Digong, di ba? Nakita nyo yun? Pagkatapos ng manalo, anong ginawa? Tinira si Duterte. Unang tinira ang Binakbakan. ating mahal na Pangulo. Kaya, ang ginawa niya, dapat sa mga senador, i-open nyo ang PhilHealth nang siya ang nakaupo. Imbestigahan. 1.4 billion ba yun mga kababayan? O see? Tapos ang pinagnangakak niya ngayon mga kababayan ay yung bayad sa publishing ng libro ni VP Sara na 10 million lang at 200,000 daw ang beneficiary ng mga bata noon mga kababayan para maingganyo sila sa pagbabasa. Inalmahan. Samantalang siya, si Virus, mayroong anomalya na 1.4 billion sa PhilHealth na tila kinakalimutan na ng mga buhaya mga kababayan. Na PhilHealth chairman. Ang nakikita natin, Board sa ang PhilHealth. panluloko ng Hontivirus na yan. Akala mo kung Hontivirus sinong na malinis yan. kung magsalita. Tama. Bulok ka rin. Lisa, bulok! Sa bulak! Bulak! Alam mo, kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mo maging presidente? Sa 2020. Yes, totoo po yan mga kababayan daw. May ambisyon daw yan si Hontivirus maging presidente. Ang kapal ng mukha, no? Cliffhanger nga sa pagiging senador mga kababayan, andun na sa dulo. Tapos may balak maging presidente. The face! Oh, so thick. Napakalayo mo pa. Ambisyosa. Kahit ay bigyan ng 100 taon yan, hindi yan mananalong presidente. In your dreams. In your dreams. In your dreams. Kaya mga kababayan, Kahit sa guni-guni, hindi mangyayari. ilabas na, huwag magsipagkamas na tayo. Ipakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa dahas dahil wala tayo. Wala kang makayahan na lumaban ng dahas. Kaya, pagdasal, Kaya nga na dati na ba mga kababayan, wala pa nga yung cellphone. at pag nakita nyo na every Friday, maglabas po tayo. Dahil pag ito ay dumami na tayo dito, Pasample pa lang yung nangyari sa Davao City mga kababayan, yung raid ni na Diwata, ni na General Torre. 2 po ang patay ha, tapos marami po ang critical mga kababayan dahil 5 po raw ang inatake sa puso. marami na rin na lalabas ng kanilang imaan. Kaya sa uulitin, ngayon ang mga kongresista, mga ano kayo dyan, naalala ko buhaya. talaga yan si Ace Barbers, ang yabang-yabang mo. Yabang talaga ng barbers na yan. Duterte, Krusada daw sa droga tapos si Katibinag hindi pinatawag. Nung panahon ni dating Pangulong Digong, parang halos humalik na sa talampakan ni PRRD. sip-sip puto ka rin. Ito na lang. Ngayon, dahil gusto nyo, Nagpasipsip din ka Marcos ngayon. sa 20 billion na ibinigay sa inyo ni Tampalos-Tos, O Barbers, sagutin mo 20 billion. Kung hindi yan totoo, kasuhan mo si Sandra Cam. Kapal ng pagmumukha nyo, 20 billion. Tapos, saan galing yan 20 billion, Sandra Cam? Kay Tamba daw. May pera ba 20 billion yan si Tamba? Wala yan 20 billion eh. Sa Salen, konti lang pera niyan. Ibig sabihin mga kababayan, siguro galing sa budget. kaya ngayon, kaya mga kababayan ko, pagdasal at lumabas. Lumabas na po kayo para ipakita natin dito sa bangag na presidente na hindi pwede mag-cool ang devil dito sa ating mahal na bayan. Correct. Akala natin ito si Sandra Cam na bumaliktad dahil kinampihan niya si Dilima eh. Sabi niya na okay na daw makalabas o anyway dati naman daw silang magkaibigan. Parang akala natin bumaliktad na ba si Sandra Cam? Pero mabuti naman mga kababayan, si Dilima lang pala ang kanyang pinatawad. Pero hindi niya tinalikuran si PRRD. Dahil kung traidor ito si Sandra Cam wala na sana itong pakialam sa mga Duterte. Ngayon nakikipaglaban mga kababayan. Go Sandra Cam. Salamat. Sana po isulat nila Salamat. yung pagtatanggi. Dahil makikita natin sa kasaysayan Nakalabas na si na Roque mga talagang kababayan. hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos kung hindi sa 2028 baka mas maaga pa sa 2025. Ngayon pa lang, ang bantot na mga kababayan, ang sama naman pinaggagawa.
Ano pa kaya kung magiging presidente na? Diyos mio, kawawa tayo. Allah! Itaga niyo po sa bato. Itaga namin sa Dahil bato. sila po ay matagal na luklok ng panahon ng Marcelo sa pwesto. They want forever again. Forever again, to pesto. Forever. At ang meron lamang ay never Again! Never again. Oh, sising-sisi na tayo na nabudol tayo mga kababayan. Never again. Never again to martial law. Sana nga dumami ito, no? Pinagbawalan sila sa EDSA mga kababayan. Doon lang sila sa footbridge. Takot ang mga Marcos na magtipon-tipon ang mga tao sa EDSA shrine. Kaya po, mga kababayan ha, narito po kami sa EDSA. Sa footbridge sa Ang EDSA. dami po natin ngayon. Yes. Dahil Online, lahat ng camera online. na naririto, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Ang importante mga kababayan, ang mensahe. Dapat aabot ito sa marami nating kababayan na mamulat dito sa mga pangyayari sa ating bansa. Milyones po tayo ngayon. Isipin nyo na lang ang inyong mga anak, mga kababayan, kung hopeless na kayo sa inyong sarili. Yung mga anak natin, sila yung kawawa. Mismo! Ang lang. Sana lahat tayong nanonood ngayon sa internet, lumabas at Darating din yan. maninindigan dito sa EDSA. Correct. Darating din ang oras na yan, mga kababayan. As soon as possible, sana. Ano masasabi niyo dito? Post or comments below. Matapos pong mangharas itong pwersa ni Diwata, mga kababayan, General Torre, doon sa KOJC compound na nagresulta po, mga kababayan, sa pagkamatay ng 2 miyembro ng KOJC. 5 na heart attack, 8 ang hinimatay. At sa mga na heart attack dito, mga kababayan, ay ang ilan po sa kanila ay critical pa. Dahil ang sabi tinear gas daw nitong grupo ni Diwata, mga kababayan. At dito sa interview, etong si General Diwata Torre pa, mga kababayan, ang may ganang magsabi dito sa mga taga-KOJC na makapal daw ang kanilang mga pagmumukha. Lalong-lalo na daw itong kanilang mga kababayan, driver, na hindi daw ginalang ang mga pulis at dumire-diretso lang. Ang kapal daw ng mukha, sabi ni Torre. At naniniwala po ito si Torre, mga kababayan, na nandyan pa daw sa loob ng compound itong si Kibuloy. At nagdala pa daw sila ng mga high-tech equipment, mga kababayan, para ma-detect ang heartbeat. Kahit pa daw nagtatago ito sa likod ng makapal na semento. Pero hindi pa rin nila mahanap, mga kababayan. Sinabihan pa niya makapal ang mukha itong mga taga-KOJC. Panoorin niyo po. Andyan. Kaya nga kanina, meron na sasakyan na tingin namin, nag-attempt na i-spirit out na siya Sabi niya andyan. Andyan daw sa loob, mga kababayan. Diba nakita niyo yung pula na pick-up? Pumasok, napakawalang hiya. Walang hiya daw, mga kababayan. Sabi niya, mayroon daw pumasok na pulang pick-up. Ngayon daw siguro ang gagamitin pantakas si Kibuloy. Napakawalang hiya daw. Nag-break yun sa check. As if ikaw, Torre, hindi ka walang hiya? Hindi ka nga taga Davao City Taga Quezon City ka at persona ng grata. Ikaw ang walang hiya dahil hindi ka welcome dyan sa Davao City at nanggugulo ka. Itong pagmumukha nito, mga kababayan, siya pa ang may ganang magsabi na walang hiya. Napakawalang hiya. Nag-break yun sa checkpoint natin. Kanina, sir. Driver na pastor. Driver daw na pastor. Sila ang nagsabi nun, driver ng pastor, naka-record yun. Bakit? Si Kibuloy lang ba ang pastor? Marami siyang pastor si Kibuloy So ibig sabihin dyan, talagang At bakit hindi mo papapasukin? Harangin mo kung lalabas. Sa kanila yung compound na yan, mga kababayan, pinapastor yan. At marami po silang pastor, mga kababayan, hindi lang po si Kibuloy. confirm nyo na nandito sa loob. Andyan. Kapal na mukha dahil diretso na daw pumasok, mga kababayan, sa compound. Hindi daw sila ginalang. Sa kanila nga yan. I-attempt na lang ilabas yan. Ikaw ang makapal ang mukha dahil wala kang search warrant, mga kababayan. Warrant of arrest lang. Hindi pa in-specify. Sa Pasig pa ang naka-address, mga kababayan. At sila ang pumasok. Ikaw ang makapal ang mukha. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that Praying, marunong ka palang mag-pray. Saan ka nagpe-pray? Siguro nagpe-pray ito sa demonyo, mga kababayan. Yung sa kamukha niya, in his own image. Itong si Torre, demonyo na talaga ang mukha, mga kababayan. May buntot na at may sungay na. defines Ang ngipin, mga kababayan, ang tutulis. and
just surrender and face the charges in court. Sa tingin mo, Tore, susurrender pa yan? Sa ginagawa niyong panghaharas mga kababayan, halos papatayin ng mga kababayan, di ba? Kaya hindi natin masisisi si Kibuloy na proteksyonan ang kanyang sarili dahil dito pa lang mga kababayan, mukhang papatayin na siya. Oo, talaga. Ilan lang ang kalaban niya doon sa court. Ilan lang ang kalaban? 3,000? More or less? Sabi pa up to 5,000 daw mga kababayan. Mas marami pa ito kaysa sa dati. Iisa lang ang kalaban. Kibuloy lang. At itong jablo mga kababayan ng pagmumukha Ikaw lang, Tore, sapat na. Kaya mong i-pin down si Kibuloy. Kahit pa nga titigan mo lang mukha mo pa lang. Takot na si Kibuloy sa'yo. Napakarami ng kanyang mga abogado. Nakita niyo ang gagaling ng mga abogado. Ikaw, nakipagdebate pa sa abogado mga kababayan tapos sabi niya, sige magreklamo lang kayo. Basta kami, hindi nyo kami mapipigilan. Pero General, daming nag-comment na excessive daw yung force na ginamit. Hindi pa daw na excessive ha? Bakit? Kung hindi ba ganito karami kami, papapasukin ba kami ng mga yan? Bakit nakapasok ang NBI? Nagpapalusot lang to mga kababayan. Papalusot Hindi lang. naman Di ba? Eager na Hintay, ang eager. dami-dami ng mga pulis, hindi nga nakapasok. Hindi nakapasok pero pinapasok kayo ng mga mga NBI. Ano pala yun? Di ba otoridad din yun? At sabi ng mga taga-AJC, papapasukin naman kayo kung maayos na kayong pumunta at sapat ang inyong dokumento. Diba? Mas marami ngayon. You have to assert. George! Kulang. Kaya ngayon, Parang iiyak na mga kababayan dahil failed mission failed. May pinatay pa mga kababayan. Ito ang dapat sisihin sa mga na-heart attack mga kababayan. Kaya kung hindi dito sa kanilang excessive forces tinirgas daw, puwersahang pinasok, hindi matatakot iyon. Kaya ang dugo po mga kababayan ay nasa kamay nitong si Tore. Huwag na nating idamay si Diwata mga kababayan dahil seryoso na to Kawawa naman si Diwata. Itong mukhang jablo mga kababayan. napaintindi natin sa kanila kung ano ang ating gagawin dahil organisado tayo. Organisado. Sa tingin ng marami organized crime na. Gagamitin mo pa ang kapulisan sa inyong mga kabalbalan. This is abuse of power. Papayag kayo mga pulis. Abuse of power naman ito. Mas marami pang mas grabe kay Kibuloy. Yung talagang mga drug lords, mga convicted na mga nakatakas, mga terorista. Wala. Pinabayaan. Lalo-lalo mga drug lords. Yes, General. Reklamo na General yung pinasok ng trabaho. Sa kanila, Huwag kang iiyak na dahil mapapagalitan ito kung sino man ang may hanggang auto sa kagabi, ano kanya mga sinasabi kababayan. nila? Hindi pa pasukin ang mga polis. Napapasok kayo mga pulis. Sinasabi nila yun. Actually, yung sinasabi niya kanina, General, na within Ang taas ng uso, no? Ang taas ng uso. Ito, anong PRO ito? Itong mga... Mga tao ko lahat yan. Mga tao lahat niya. Mga tao ko lahat yan. From PRO 10, 11, 12, 13, apat na regions. Iba't ibang region mga kababayan. Kaunti lang ang mga taga Davao City niyan. Kaya hanggang mamayang gabi. Initially, nag-i-scan tayo ngayon. Tinitingnan natin ang mga suspect. Sige, dyan yung uso mo. Matusok yung kameraman. Meron kaming radar. Meron kaming Nagdala ng radar. detector. Heartbeat Hindi tayo titigil na detector. porque ganyan nakikita Ilayo mo ng uso mo. Tulis. nila, ipina-stream nila yan. Hindi Ang porque ngipin nito, no? Parang pang open ng, yung bote. Tansan. Sinong inom dyan? May beer kayo o soft drinks na mayroon pang tansan nakatakip. Ganyan natin sa kanyang ngipin para ma-open. na ang isang kwarto ay wala na kami nakikita tao, tapos na. May Wala suspicion pa silang balak umalis mga kababayan tayo ha. dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering balance niyan. Humanda May mga duda kami- patong na kaso mga kababayan ang kakaharapin nito. Bulok ito sa bilangguan for Sa sure. mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Akala siguro nila manatili sila sa Meron kaming dala-dala kapangyarihan dyan, habang heartbeat buhay. detector. Heartbeat Kahit detector. isang pie, Tingnan niyo yung itsura mga kababayan Huwag na natin idamay si Diwata ha dahil kawawa si Diwata. Ito ng jablo na ng mga kababayan. kahit isang pie, ang kapal ng simento, Kapal ng malalaman mukha. namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Ikaw, walang puso. Wala kami naramdamang puso sa iyo. Ginagamit natin yan sa rescue. Anong Ang nakikita namin sa iyo, puwit. Pati mukha mo, Parang puwit. Etong nguso mga kababayan, parang puwit ng manok. Yung manok na inahin,
na nangingitlog, ganyan o ganyan ang kanyang puwet o. Eto na, may lalabas na itlog dyan. Tor, ginagamit natin sa rescue yan. Pag kayo ay natabunan ng collapse structure, Yung range kasi, Sana yung ikaw na marami tayong nagtabunan. detector ngayon dyan. Marami pa parating. range kasi, range ng ano. Classified piece. Okay. Basta yan ay malalaman namin. Nagagamit namin yan. O bakit hindi nyo pa nahuli? Pati mga cabinet, mga kababayan, mga lalagyan ng sapatos, sinisilip kung nandoon ba daw si Kibuloy. Mga tao natin sir, merong mga We're conducting now initial scan. Hindi yan ibig sabihin na matatapos ngayon yan. Initial scan Wala yan. nang balak Yung lima umalis. ba dyan, yung, or isa lang, yung one of Please allow me to withhold those information. Yan ay mga... Kasi hindi lang naman yan ang wanted eh. Marami pang warrant ang mga yan. Sa iba-ibang mga lugar. Okay? Yung reklamo. Ayun na, maaresto ngayon. Hoy, Quezon City, bawiin nyo na ito, oh. Kunin nyo na ulit. Ma-arrest ko sa operation na ito. eh. Hindi sa araw na ito, hindi ko sinasabi ng patapos. Pero kung siya Oh, several days pa ang kanilang igugugol pala mga kababayan. ay sumurrender, sana naman eh. Tapos na kaagad ito. Sinong bulok ang magtatago dyan kung dyan nyo hahanapin? Mas, Or susurrender, saan sila diretso? Dadali natin sila sa korte, babalik natin sila. Manila po. So nag-issue na ng warrant sa korte, Pasig yun. Yung reklamo na general. bakit dumating ka dito ang warrant of arrest po Pasig? Sa likurong bahay, pinasok na wala pang 30 minutes. Wala 30 minutes. Nagbigay na ako ng instruksyon. Narinig nyo naman lahat eh. Di ba? Nagtirgas ka na nga eh. Ang sabi pa nga nung babae nandun, nakarinig siya ng ano, sumabog daw mga kababayan, nasira ang Narinig pader. nyo, nandito kami. O, papasukin nyo kami. Tagal eh. Sir, ilang patrols po yung papasukin natin? Lahat. Walang matira dyan. Lahat, walang Gaano matira. kalaki dyan? Dalawa na ang pinatay na mga kababayan ha. Dahil considered po eh. Sila po ang dahilan mga kababayan. Bakit namatay? Bakit nagka-heart attack? Gaano kalaki yung Ito, nasa 30 hectares. Pero more accurately, kung titinan ko dyan, if you look at from an engineer side of view, mga nasa As in, engineer na rin mga kababayan ng Hudas. 25 to 30 yan. Pwedeng minimum 25 hanggang 30. Sila na rin, andyan naman sa Wikipedia, sila na rin naman nagsabi niyan. Wikipedia. Yung dome na yun na nakikita nyo, that is 50,000 square meters. 5 hectares po yan. May air asset ba tayo, RD? Lahat Malalaman na. na, mga resources, andito na. Nilagay na dito mga kababayan para sa kanilang paghuli kay Kibuloy, isang tao. Mamaya, makikita nyo na lang yan. Hindi ko sasabihin kung ano pa meron kami. Pero hindi pa ito tapos. Hindi ito, nagsisimula pa lang tayo. Pati yung dome dyan, may Lahat yan. Kukontrolin natin yan. Sana ma-fast forward ang ano no, yung time no para makita natin na nasa kulungan ng itong diwata. Diwata. Hindi na namin idadamay. Itong toring ito. 11 lang ba ang lahat ng kapulisan? Marami tayong mga pulis na, basta Philippine National Police ito. Augmentations, yung anong Yes, Philippine National Police ito. 12 by 12 ba? May 13 general. Please allow me to Diyan na hindi nag-coordinate sa FBI or sa we don't need to. Ba't ngayon di sila mahigpit? Etong gusto talaga ni ano mga kababayan ni Torre, 'di ba? Addict ito sa press con eh. Etong gusto niya mga kababayan na ang daming camera as if no gandang-ganda siya sa kanyang sarili. Mio. Kung Manalamin ka Torre para matakot ka sa sarili mong imahe. para nung nakaraang buwan. Ako nagpapasalamat na Pasalamat. it appears that they're seeing the light. Na useless ang pag-resist Useless ka talaga. Oh. at mag-cooperate na lang muna sa police. Pero do you believe, RD, na nandyan pa si Kibuloy ngayon? Andyan. Oh. Bakit hindi nakita? May pa heartbeat detector pa daw mga kababayan. 'Di ba? Animal talaga. Wala na sa hulog mga kababayan. Ang masasabi niyo dito? Post your comments below. Hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw Pilipinas!